Everyone, allow me to introduce Don Ernesto, the owner of Vanguardia Media. Natahimik ang kwarto. Halatang nanginginig si Beatrice. Ano? Honor? Lumapit si Don Ernesto sa gitna ng kwarto. Lumambot ang tingin kay Camila. At ito, tuloy ni Ernesto, ang apo ko. Sabay-sabay na nagulat ang mga tao. Halos bumigay ang tuhod ni Camila. Lolo? Tumango si Ernesto. Oo, iya. Ang tatay mo, ang anak ko, ay isang talentadong musician na mahal ng nanay mo. Pero ilang taon nang nakalipas, napilitan siyang umalis dahil sa pressure ng pamilya. Tumulo ang luha sa mata ni Camila. Kayo po ang lolo ko? Oo. Kumpirma ni Ernesto. At binabantayan kita simula nang sumali ka sa kumpanya. Nakatayo sina Filina at Carla na parang yelo habang tuluyang nawala ng kulay ang mukha ni Beatrice. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Dumungaw yung araw sa masirang kortina ng maliit na bahay. Siksikan sa isang makipot na eskinita ng isang maingay na distrito. Amoy pritong itlog at kanin. Pero kay Camila, parang sumasakit lang ang sikmura niya. Hindi sa gutom, kundi sa bigat ng mga problema niya araw-araw. Sa edad na 22, tanggap ni Camila ang hirap ng buhay. Kumakalampag yung mga sahig na sira-sira habang papunta siya sa maliit na kusina kung saan nakatayo yung nanay niya, si Teresa. Naka-uniform na kupas, pinupunasan yung pawis sa noo habang binabaliktad yung itlog sa kawali. Mama, magpahinga ka na. Kulang ka sa tulog. Sabi ni Camila habang naglalagay ng tubig sa baso. Ngumiti ng pagod si Teresa. Sanay na ako dito, anak. Huwag mo akong alalahanin. Malaking araw mo ngayon, di ba? Bumuntong hininga si Camila. Party lang naman, ma. Umiling yung nanay niya. Nilalagay yung luto sa plato. Pero pagkakataon pa rin yun. Para makakilala ng mga tao, kailangan mong makihalubilo. Lagi ka nalang nakatutok sa computer simula nung graduate ka. Ngumisi si Camila. Dapat lang sa graphic designer na mahalin ang computer. Tumawa ng mahina si Teresa, pero sumeryoso agad. Camila, tandaan mo, dalhin mo yung sarili mo ng maayos. Walang-wala man tayo. Anak kita, may dignidad ka. Tumango si Camila at kinagat yung labi niya. Walang nagbabangkit tungkol sa tatay niya sa bahay. Hindi direktahan. Ang alam lang niyang kwento na paulit-ulit niya sinasabi ng nanay niya. Nag-abroad daw ito para magtrabaho ng baby pa lang si Camila at hindi na bumalik. Gusto man ni Camila tanungin yung katotohanan sa likod ng kwento. Lagi siyang nagpipigil. Siguro dahil hindi pa handa si Teresa, balikan yung kabanata na yun ng buhay nila. Maya-maya, dumating si Camila sa venue. Isang magandang restaurant na may mga chandelier na kristal at makintab na sahig na kahoy. Imbitado siya sa dating kaklase niya sa college na nakakuha ng trabaho sa isang sikat na advertising agency. Parang hindi siya nababagay sa mga branded na damit at tunog ng mga nag-iingay na baso, pero pinipilit niya pa rin. Parang sobrang lakas at matalas yung tawanan sa paligid niya. Parang hinihiwa yung kumpiyansa niya ng mga bubog. Tahimik siyang sumipsip ng punch. Nakatayo sa dulo ng kwarto, malapit sa buffet table. Tapos nakita niya sila, sina Filena at Carla. Dalawang pangalan na nagbalik ng mga alaala na ayaw niyang maalala nung high school. Kilala sila sa pang-aasar sa kanya tungkol sa mga sapatos niyang may tagpi at mga damit niyang segunda mano. Camila? Tawag na Filina ng may pang-aasar mula sa kabilang dulo ng kwarto. Lumingon si Camila. Bumilis yung tibok ng puso niya. Sumali ka sa amin.
sabi ni Carla. Nakangisi na parang pusa na nakakita ng biktima. Nahiya si Camila na lumapit sa kanila. Umaasa na nagbago na sila mula sa mga pambatang kalokohan. Pero kinuha ni Felina yung mic sa karaoke machine na nakalagay malapit sa pool. Guys, pakinggan natin si Camila kumanta. Siya yung laging mahiyain nung high school. Pumalakpak yung mga tao. Hindi nila alam yung pakana sa likod ng imbitasyon. Hindi ako masyadong kumakanta, sabi ni Camila. Medyo nanginginig yung kamay niya. Sige na, isa lang, pangungumbinsi ni Carla. Pumili ng mahirap na ballad sa machine. Lumunok si Camila habang nagsisimula yung musika. Umaangat yung melody, pero pumapalya yung boses niya. Papalapit yung mataas na nota. Alam niyang hindi niya kayang abutin. Pumiyok yung boses niya. Tapos sumabog yung tawanan sa paligid niya na parang kulog. Tiningnan niya yung mga mukha, yung mga ngisi at halakak nila. Parang mas masakit pa sa kahit anong patalim. Sobrang nakakahiya. Parang nag-aapoy yung pisngi niya habang tumutulo yung luha niya. Nag-high five sina Felina at Carla. Panalo. Nanghina yung tuhod ni Camila, pero nagmatigas siya. Pilit na ngumiti ng mapait habang ibinabalik yung mic. Wow, Camila, yung dating mahiyain pa rin. Bulong ni Carla habang dumadaan sa kanya. Umuwi ng maaga si Camila, nakayuko yung balikat habang naglalakad. Pabigat yung tingin sa gabi dahil sa kahiyan. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, isang tanong na gumugulo sa puso niya. Kailan ba titigil yung mundo sa pagpaparamdam sa akin na hindi ako nababagay? Pero hindi niya alam na may ibang kwento na nakasulat para sa kanya. Kwento na malapit nang mabunyag sa mismong pasilyo ng kumpanya, kung saan nagtatrabaho yung nanay niya, kung saan tahimik na naghihintay ang tadhana. Kinabukasan, nagising si Camila sa tunog ng patak ng ulan sa yero nilang bubong. Yung kahiyan niya kagabi, andun pa rin. Pero mas nangiibabaw yung kaba at excitement sa unang araw ng trabaho niya. Simula ng career niya bilang graphic designer sa Vanguardia Media, yung kumpanya kung saan nagtatrabaho yung nanay niyang si Teresa bilang janitress na halos 10 taon. Nakatayo si Camila sa harap ng basag na salamin sa maliit nilang kwarto. Naglalagay ng manipis na makeup. Okay lang bang itsura ko? Tanong niya sa sarili. Ang ganda mo. Sabi ni Teresa mula sa pintuan, may hawak na maligamgam na kape. Pero bawasan mo yung blush on, parang pupunta kang fiesta. Tumawa si Camila. Ma, uso kaya to ngayon? Nag-cruise ng baso sa Teresa, kunwari ayaw niya. Nung kasing edad mo ako, pulbos at lip balm lang, sapat na. Ma, walang Instagram yung generation niyo. Kumindat si Camila at sabay silang tumawa. Pero nagbago yung todo ni Teresa habang lumalapit sa anak niya. Camila, seryoso. Ito yung unang hakbang mo sa totoong mundo. Walang pakialam yung mga tao doon kung saan ka nanggaling. Ang importante, kung paano mo dadalhin yung sarili mo. Lumambot yung puso ni Camila. Susubukan ko po. Hinalikan siya ni Teresa sa noo. Maging matalino ka, maging magalang, at kahit gaano kahirap, huwag mong kalimutan yung sarili mo. Paglabas ni Camila, nakita niya si Pia, yung nakababata niyang foster sister. Nakaupo sa bintana, nagdodrawing ng cartoon characters sa notebook. Magpakabit ka habang wala ako, ha? Sabi ni Camila, ginulo yung buhok ni Pia. Opo ate, sagot ni Pia na may mahiyain ng ngiti. Tinitigan ni Camila yung matayog na building mula sa labas. Mga glass panels, umiikot na pinto, at malinis na labi na may marble na sahig. Malayo sa mga kalsadang nakasanayan niya. Sa loob, naghintay siya sa elevator. Kinakalkal yung strap ng bag niya. Bumukas yung pinto at pumasok ang isang matangkad na lalaki
na may matatalim na features, nakasalamin at may hawak na tablet. Kumabog yung dibdib ni Camila. Yung lalaki, kalmado pero medyo nakakatakot ang dating. Magandang umaga po. Bati ni Camila, ngumiti ng magalang. Saglit siyang sinulyapan ng lalaki. Umaga. Maikli niyang sagot. Para basagin yung katahimikan, nagtanong si Camila. Nag-work din po ba kayo sa graphic design? Ngayon lang po ako magsisimula. Humarap na yung lalaki sa kanya, may bahagyang amusement sa mata niya. Oo, Department 5 sa ilalim ni Miss Beatrice. Nagliwanag yung mata ni Camila. Oo, paano niyo nalaman? Tumawa siya. Swerteng hula, ako si Adrian, senior designer. Ay, ako po pala si Camille. Nice to meet you. Bahagyang nawala yung ngiti ni Adrian. Good luck. Sabi niya, sakto namang huminto yung elevator sa floor nila. Kumunot yung noo ni Camila. Bakit lahat ng tao nagsasabi ng good luck pag binabanggit si Miss Beatrice? Lumabas si Adrian at sumulyap sa kanya. Malalaman mo rin. Kumuloy yung tiyan niya habang papasok sa Department 5. Maingay yung departamento, puno ng activity, mga hanin ng cubicle, malalaking screen, whiteboard na puno ng design drafts, lahat na pinapangarap ni Camila. Pero nawala yung excitement niya nang may matalas na boses na pumutol sa hangin. Sino yung nakatayo dyan na parang pag-aari niya yung lugar? Lumingon si Camila at nakitang isang babae na nakasuot ng fitted navy blazer na may matingkad na pulang lipstick. Si Miss Beatrice. Ma'am, ako po si Camila, yung bagong... Alam ko kung sino ka. Putol ni Beatrice ng malamig. Nagmamakaawa yung nanay mo para makapasok ka dito. Bumagsak yung puso ni Camila. Hindi ako nagtitiis ng tamad o spoiled na intern. Paghirapan mo yung lugar mo dito. Walang excuses. Kinagat ni Camila yung labi niya. Ramdam yung bigat ng bawat mata sa kwarto na nakatingin sa kanya. Opo, ma'am. Sumunod ka sa akin. Dinala siya ni Beatrice sa isang bakanteng cubicle sa dulo, malapit sa supply closet. Napansin ni Camila kung gaano ito kalayo sa iba. Dito ka magsettle. At tanggalin mo yung attitude mo. Walang lugar dito para sa mga charity cases. Tumusok yung mga salita. Kinuyom ni Camila yung mga kamao niya, pero pinilit niyang kumalma. Habang inaayos niya yung desk niya, narinig niya ang dalawang pamilyar na boses sa likod niya. Well. Ngisi ni Felina habang lumalapit sila ni Carla. Hindi namin nakalain na makikita ka namin dito. Lumingon si Camila. Nanliit yung mata niya. Dito kayo nagtatrabaho? Ngumisi si Carla. Oo, matagal na kami dito. Small world, no? Lumapit si Felina. Sana handa ka. Hindi para sa maiyakin na bata yung lugar na to. Humigpit yung panga ni Camila. Nandito ako para magtrabaho, hindi para maglaro. Umalis na Felina at Carla. Nagtatawanan habang nawawala sila sa kanto. Huminga ng malalim si Camila. Nagtrabaho ako ng gusto para hindi nila ako maapektuhan ngayon. Isip niya. Pero sa loob niya, alam niyang hindi magiging madali ang pag-navigate sa Vanguardia Media. Nagsisimula pa lang ang labanan at patalinuhan. At kakapasok pa lang ni Camila sa bagyo. Sinubukan ni Camila na mag-focus habang nagkiklik sa unang design project niya. Pero ramdam na ramdam yung tension sa kwarto. Panay ang sulyap at bulungan ni na Felina at Carla habang nagchichismisan sa dalawang cubicle ang layo. Kumakalampag yung matatalim na takong ni Beatrice sa sahig. Kaya napapatalon si Camila habang dumadaan yung boses niya malapit sa kanya. Tama nga yung sinabi ni Adrian, sobrang stricto at matalas ng dila ni Beatrice. Pagdating ng lunch break, wasak na yung nerves ni Camila. Tahimik siyang nakatayo sa pantry ng department. Hinahalo yung instant noodles niya. Masigla yung break room, puno ng kwentuhan at tawanan.
pero walang nag-aaya sa kanya na umupo. Pwede bang sumabay? Lumingon si Camila at nakita si Adrian na may hawak na lunch tray. Nakinga siya ng maluwag at ngumiti. Sige. Umupo sila sa sulok ng pantry, malayo sa iba, tahimik pero nakaka-comfort yung presence ni Adrian, parang pahinga mula sa ingay. Magulo ba yung umaga? Tanong niya habang tinutusok yung piraso ng manok. Medyo. Hinahalo ni Camila yung noodles niya ng dahan-dahan. Hindi masyadong welcoming si Miss Beatrice. Tumawa si Adrian ng tuyo. Ganyan na siya for years. Perfectionist. Oo, pero may mga paborito siya. Kung hindi ka kasama sa circle niya. Katulad din na Filina at Carla. Putol ni Camila. Tumango si Adrian. Tama. Matagal silang naghabol ng promotion. Kaya kahit sino na bago, parang threat sa kanila. Bumuntong hininga si Camila. At least alam ko na kung sino yung hindi dapat pagkatiwalaan. Sumandal si Adrian. Tinitingnan siya. Hindi ka katulad ng ibang mga baguhan. Paano? Hindi ka nagpatinag kay Beatrice o sa dalawang yun. Ngumisi siya. Karamihan, umiiyak na sa restroom ngayon. Hindi napigilan ni Camilang tumawa. Nakakatukso pero hindi. Pagkatapos ng lunch, bumalik si Camila sa desk niya at nakita ang isang kakaibang tao na nakatambay malapit sa elevator. Isang payat na matanda na may mabait na mukha at medyo nakayuko. Nahirapan siyang buhatin ng isang maliit na kahon ng dokumento habang mukhang nalilito. Walang pag-aalangan, lumapit si Camila. Lolo, kailangan niyo po ng tulong? Tumingala yung matanda. Nagulat pero nagpapasalamat. Salamat iya. Hindi na masyadong gumagana ang mga daliri ko. Kinuha ni Camila yung kahon mula sa kanya at napansin na medyo nanginginig yung kamay niya. Saan niyo po dadalhin to? Sa 3rd floor lang. Sagot niya. Pero masyadong maliit yung buttons ng elevator para sa akin. Ngumiti si Camila. Samahan ko na po kayo. Habang nasa elevator sila, lumambot yung boses ng matanda. Bago ka lang dito, no? Opo, first day. Sagot niya. Mukha kang mabait. Hindi lahat tutulong sa katulad ko. Inilipat ni Camila yung ulo niya. Bakit naman po? Tumawa yung matanda. Mga abalang buhay, mga abalang puso. Pagdating nila sa 3rd floor, inabot ni Camila yung kahon sa kanya at ngumiti. Ako nga po pala si Camila. Marahang tinapik ng matanda yung balikat niya. Ako si Ernesto. Tawagin mo na lang akong Lolo Ernesto. Nice to meet you, Lolo Ernesto. Pagbalik sa cubicle niya, napansin ni Camilang isang sticky note na nakadikit sa monitor niya. Halatang halata yung sulat ni Filina. Good luck sa pagsabay, charity case. Nilunok ni Camila yung note, kinagat yung labi niya. Maya-maya, dinagdagan ni Miss Beatrice yung trabaho niya, mga task na para sa 3 tao. Nag-alala si Adrian at sumulyap sa kanya mula sa kabilang kwarto. Pero tumango si Camila na parang sinasabing, kaya ko to. Kahit pressured, pinilit ni Camila, nagstay siya ng 2 oras lampas sa oras ng trabaho para matapos ang lahat. Paglabas niya ng building, nilamon na ng gabi ang syudad at umuulan na naman sa mga luma niyang sneakers. Day 1, survived. Pero sa loob niya, alam ni Camila, simula pa lang ito. Parang lumipas ang sunod na linggo ng sobrang bilis. Puno ng mga deadline at bulungan. Nakasanayan na ni Camila yung mabilis na takbo ng trabaho sa Vanguardia Media. Pero ang palaging presensya ni na Filina at Carla mas nagpabigat sa bawat oras. Tuwing umaga, makikita niya si Filina na nakasandal sa water dispenser, nakakrus ang braso, habang tumatawa si Carla sa likod niya. Pinag-uusapan nila yung damit ni Camila, yung lunch niya,
pati na yung paraan ng pagsasalita niya. Pero nanatiling tahimik si Camila. Inilalaan lahat ng energy niya sa trabaho. Pero may mga bitak na siyang nararamdaman. Isang hapon, nang lumabas si Camila para magpahangin, nakita niya ulit si Lolo Ernesto. Natahimik na, nakaupo malapit sa reception lounge. Umiinom ng kape mula sa paper cup. "Lolo Ernesto!" Bati ni Camila na may mahinang ngiti. Nagliwanag ang mata ng matanda. Camila, kumustang araw mo, iha?" Umupo si Camila sa tabi niya. Nakaka-stress. Lumambot ang tingin ni Lolo Ernesto. Yung dalawang babae na naman. Tumawa ng mahina si Camila. "Paano niyo nahulaan?" "Matagal na akong pumupunta dito. Nagbabago ang mga mukha. Pero ang office politics, pareho pa rin." "Hindi po kayo empleyado, no?" Tanong ni Camila na may curiosity. Ngumiti lang ang matanda. "Sabihin na lang natin, mas matagal na akong nandito kaysa sa karamihan." Inilapit ni Camila ang ulo niya. "Parang kayo yung may-ari ng lugar." Tumawa ng malakas si Lolo Ernesto pero hindi sumagot. Bago pa makapagtanong si Camila, may tumawag mula sa kabilang dulo ng kwarto. "Ayan ka pala, Camila, kailangan ka sa taas." Si Adrian, nakapasok na ang kamay sa bulsa, mukhang natutuwa sa casual na kwentuhan nila ng matanda. "Paparating na." Tumayo si Camila pero hinawakan ni Ernesto ang pulso niya ng marahan. "Mabait kang bata, Camila," sabi niya. "At malakas. Huwag mong hayaan na yumuko ka." Kumurap si Camila, nagulat sa sinabi niya. Pagbalik sa desk niya, naghihintay sina Filina at Carla. May peke silang ngiti sa mukha. "Nagpapahinga ka na naman?" sabi ni Carla, na nakakrus ang braso. "Relax lang," sagot ni Camila ng kalmado. Umuupo. "Nag-break lang ako." Lumapit si Filina. "Akala mo mas magaling ka sa amin, no?" Nakangiti-ngiti kasama si Adrian. Nagmamahero sa matanda? Humigpit ang dibdib ni Camila, pero pinilit niyang panatilihing kalmado ang boses niya. Mas mabuti naman yon kaysa magchismis buong araw. Nagdilim ang mukha ni Filina. "Mag-ingat ka, Camila." Sakto namang dumating si Miss Beatrice. Tinitingnan ang kwarto gamit ang matatalim niyang mata. Agad na tumuwid si Filina at ngumiti ng matamis. Parang masunuring estudyante. "Camila," sabi ni Beatrice ng matigas. "Sa opisina ko, ngayon na." Sumunod si Camila. Kumakabog ang puso. Sa loob ng opisina ni Beatrice, nakasandal ang manager sa desk niya. Nakakrus ng braso. "Masyado kang distracted lately," simula ni Beatrice. Kumunot ang noo ni Camila. "Ma'am, natatapos ko naman lahat ng projects on time." "Hindi sapat yun," sagot ni Beatrice ng malamig. "Nakikipagkaibigan ka imbes na mag-focus sa image ng company. Hindi naman kailangan ng charity case dito na maglaro ng social worker." Humigpit ang lalamunan ni Camila, pero nilunok niya ang pride niya. "Naiintindihan ko po, ma'am." Lumambot ang tingin ni Beatrice ng saglit, pero agad itong napalitan ng dating lamig niya. "Sige na, at huwag mo akong ipahiya." Lumabas si Camila, pinipigilan ng luha. Maya-maya, habang nakaupo siya sa rooftop cafeteria, umiinom ng kape, tahimik na lumapit si Adrian. "Mahigpit siya sa'yo," sabi niya. "Mahigpit siya sa lahat," sagot ni Camila na may pagod na buntong hininga. Umupo si Adrian sa tabi niya. "Totoo, pero mas matigas ka." Ngumiti ng mahina si Camila. "Salamat, pero ngayon, parang gusto ko nang mag-resign." Ngumisi si Adrian. "Kung makakatulong, hindi lang ikaw ang nakaisip nun."
Sabay silang tumawa ng mahina, nagbabahagi ng rare na moment ng gaan sa gitna ng bagyo. Pero sa loob niya, alam ni Camila na mas malala pa ang darating. Ang tahimik na tensyon sa opisina, parang nagbabadyang bagyo na malapit ng sumabog. At si Camila, nakatayo sa gitna nito. Pagsapit ng kalagitnaan ng linggo, ramdam ni Camila na humihigpit ang pressure sa loob ng Vanguardia Media. Parang lubid na bumibitin sa kanya. Binigyan siya ni Beatrice ng importanteng project, isang mock-up para sa bagong digital campaign ng isa sa pinakamalalaking kliyente nila. First time niyang bigyan ng ganitong responsibilidad at kahit puno ng excitement ang puso niya, hindi niya malis ang tingin ni Feline at Carla na parang mga buwetri na nag-aabang sa biktima. Nagtagal si Camila sa opisina. Pinaperfecto ang visual ng project. Sinisigurado niyang tamang brand guidelines, pinapagandang typography, at inayos ang bawat detalye. Bago mag-log out, sinave niya yung file sa drive niya at nag-email ng kopya kay Beatrice ayon sa instructions. Pero habang naghihintay siya sa bus mamayang gabi, may kaba siyang naramdaman. Bakit ako binigyan ni Beatrice nito? Imbis na sina Feline at Carla. Isip niya. Pagkatiwala ba ito? O pagsubok? Kinabukasan, ramdam na ramdam ang tensyon. Maagang dumating si Camila sa cubicle niya, pero nandun sina Feline at Carla, nagkukunwaring nag-uusap tungkol sa mga laptop nila. Pero may kakaiba siyang nararamdaman. Pag-login niya sa computer, bigla na lang siyang kinabahan. Kalat ang desktop niya ng mga hindi pamilyar na files. Pagbukas niya ng project folder, natigilan siya. Nawala yung maayos niyang layouts, yung mga oras ng trabaho na inilaan niya sa campaign. Ang kapalit ay mga pangit at hindi tapos na drafts. Nagbabangga ang mga kulay, hindi mabasa ang fonts, at mali ang pagkakalagay ng mga images. May sumubotay sa trabaho niya. Hindi. Bulong niya sa sarili. Nagmamadaling kiniklik ang mga files. Pero malinaw, may sumasabotay sa project. Kumulo ang tiyan niya. Ilan lang may access sa workstation niya. Si Beatrice at ang mga tinatawag niyang kasamahan, sina Feline at Carla. Paglingon niya sa kanila, sinagot siya ni Feline ng mapang-uyam ng ngiti. Kinatok ni Carla ang kuko niya sa desk. Nagham na parang walang nangyari. Silang gumawa nito, na-realize ni Camila. Pero bago siya makapagsalita, pumasok si Beatrice sa kwarto. May hawak na printouts ng project ni Camila. Camila! Sigaw ni Beatrice. Opisina ko. Ngayon na. Sa loob ng malamig at maayos na opisina, ibinagsak ni Beatrice ang mga papel sa desk niya. Ano itong basura na ito? Client ready ba ito? Para sa'yo? Natuyong lalamunan ni Camila. Ma'am, nanunumpa ako. Hindi yan ang sinabit ko. Itinaas ni Beatrice ang kamay niya. Hindi over ang excuses. Pinapahiya mo ako sa harap ng malaking kliyente. Kumakabog ang puso ni Camila. Please, ma'am. Kung papayagan niyo akong mag-check. Sapat nang nakita ko. Putol ni Beatrice. 5-day suspension. Effective immediately. Nakatayo si Camila na parang yelo. Pero, labas. Umalingaw-ngaw ang salita sa ulo niya habang lumalabas siya ng kwarto. Sa labas ng opisina, nagpalitan ng matagumpay na tingin sina Feline at Carla. Malaki ang ngiti at walang pagsisisi. Nakita ni Adrian, nakakarating lang, na mapudlat nanginginig si Camila. Anong nangyari? Tanong niya na may pag-aalala. Nasuspende ako. Bulong ni Camila. Teka, ano? Humigpit ang ekspresyon ni Adrian. Bakit? Umiling si Camila. Pinipigilan ng luha. Pinalitan nila yung trabaho ko. Sigurado ako. Humigpit ang panga ni Adrian. Seryoso ito, Camila.
Hindi mo pwedeng palampasin ito. Pero anong patunay ang meron ako? Bulong niya ng mapait. Pagsapit ng tanghali, naglalakad pa uwi si Camila sa gitna ng araw. Tinitingnan siya ng araw na parang spotlight sa kahiyan niya. Pagdating niya sa maliit nilang bahay, paalis na si Teresa para sa sarili niyang shift sa kumpanya. Anak, bakit ang aga mo? Tanong ni Teresa na nagtataka. Umiyak si Camila. Nasuspende ako. Ano? Tumigas ang boses ni Teresa. Bakit? Pinipigilan ng luha, ipinaliwanag ni Camila ang lahat. Ang sabotahe, ang bullying, ang hindi makatarungang parusa. Namulang mukha ni Teresa sa galit. Mga ahas. Pati yung manager mo. Alam kong may malinong binigyan kaya niyang peke niyang mainit na pagtanggap. Mama, please. Sabi ni Camila ng mahinahon. Huwag mo nang palalain. Ako nang bahala. Hindi mo dapat ginagawa ito. Sabi ni Teresa na may pag-aatubili pero tumango. Mamayang gabi, para mawala ang isip niya, naglibot si Camila sa kwarto ni Teresa. Habang nagliligpit, napansin niyang bahagyang nakabukas ang isa sa mga lumang drawer ng nanay niya. Sa loob, nakatago sa ilalim ng ilang lumang scarf, isang maliit na itim na tape recorder. Curious, pinindot ni Camila ang play. Isang malimig at malungkot na melody ang pumupuno sa kwarto. Sinundan ng boses ng lalaki na kumakanta ng nakakaanting pero magandang kanta. Ang mga salita ay tungkol sa pananabik, pag-ibig at mga pangako na hindi natupad. Nanlaki ang mga mata ni Camila. Hindi familiar ang boses pero nakaka-comfort. Si Papa ba ito? Bulong niya sa sarili. Habang tumutugtog ang kanta, tumulang luha sa mata niya. Hindi lang dahil sa lungkot, kundi dahil sa kakaiba at parang nakatadhana na paraan na natagpuan niyang discovery na ito sa pinakamababang punto niya. Paulit-ulit niyang pinatugtog ang kanta, humuhuni ng mahina hanggang sa tumatak ang mga salita sa puso niya. Sa unang pagkakataon sa mga nakaraang araw, nakaramdam siya ng hindi inaasahang bagay. Lakas. Mamayang gabi, habang nakahiga si Camila sa kama, nakatingin sa kisame, umalingangaw sa loob niya ang mga salita ng kanta. Hindi ako magpapatalo. Hindi ngayon. Hindi pagkatapos nito. Bukas, aalamin niya kung paano lalaban sa kanila sina Felina, Carla at Beatrice. At tapos na si Camila sa pagiging biktima. Kinabukasan, nakatayo si Camila sa bintana. Hinuhuni-huni yung misteryosong kanta mula sa tape recorder. Nakakalma siya ng melody, pero magulo pa rin ang isip niya. Hindi niya malis ang isip sa boses na narinig niya sa recording. Si Papa ba talaga yun? Alam niyang walang paraan para makumpirma yun maliban kung tatanungin niya si Teresa. Pero sa loob niya, nararamdaman niyang baka maulit lang ang malumang sugat. Pero nag-aalab pa rin ang curiosity niya. Sa baba, abala si Teresa sa paghahanda ng almusal. Dahan-dahang lumapit si Camila. Nag-aalangan pero determinado. Mama, simula niya ng maingat. Nakita ko tong lumang tape recorder sa drawer mo. Natigilan si Teresa, bahagyang nanginig ang sandok sa kamay niya. Bakit mo ginalugad yung mga gamit ko? Tanong niya, nag-iingat ang boses. Hindi ako nangingialam. Nagliligpit lang ako. Depensa ni Camila ng mahinahon. Pero may narinig akong kanta. May lalaking kumakanta. Ibinaba ni Teresa ang sandok at humarap sa anak niya. Pagod ang mata. Hindi mo dapat narinig yun. Boses ba yun ni Papa? Tanong ni Camila. Sandaling nanahimik si Teresa, tapos bumuntong hininga siya at tumango. Yung kantang yun, na-record yun ng tatay mo bago siya umalis. Sinulat niya yun para sa akin at para sa iyo. Pag-amin ni Teresa, nanginginig ang boses. Humigpit ang dibdib ni Camila. Bakit hindi mo sinabi sa akin na musician siya? Kasi
Nag-alangan si Teresa. Kasi masakit. Iniwan niya tayo, Camila. Walang paalam. Ayokong lumaki ka na. Iniisip na babalik siya. Pero mahal niya ba kayo? Tanong ni Camila. Nanginginig ang labi ni Teresa. Mahal na mahal ka niya. Pero may mga obligasyon siya sa negosyo ng pamilya niya. Mga bagay na hindi ko maintindihan noon. Gusto pang magtanong ni Camila. Pero ang malayo na tingin ni Teresa at nanginginig na boses niya ang nagsasabing hanggang dito na lang ang usapan. Nang hapon ding yon, nag-vibrate ang phone ni Camila. May message mula sa hindi pamilyar na number. Hi Camila, ako si Miss Marisa, isa sa mga kliyente natin sa Vanguardia Media. Gusto kitang imbitahan sa party na gagawin ko ngayong weekend. Paraan ko ito para pasalamatan ka sa hard work mo sa project namin. Sana makapunta ka. Nanlaki ang mga mata ni Camila. Miss Marisa, siya yung kliyente sa project na sabotahe. Bakit niya ako iniimbitahan? Tanong ni Camila. Alam niya bang tungkol sa sabotahe? Naglalaban ng excitement at kabi niya nakasilip si Teresa sa balikat ni Camila. Ngumiti ng mainit. Dapat kang pumunta. Pero pagkatapos ng nangyari, deserve mong magpunta doon. Ipakita mo sa kanila na nagliliwanag ka. Sa loob ng 2 araw, sinubukan ni Camila na kalimutan ng kahiyan ng suspension niya. Ginamit niyang oras para mag-ensayo ng kantang narinig niya sa tape recorder. May bigat ang lyrics na yon dahil alam niyang galing yon sa tatay niya. Puno ng debosyon, pagkawala, at pag-asa ang mga salita. Parang nandun ang spirito ng tatay niya. Hinihikayat siyang huwag sumuko. Nakatayo siya sa harap ng basag nilang salamin. Nag-iensayo ng kanta ng a cappella. Sa bawat pagkanta niya, lumalakas ang boses niya. Perfect! Sabi ni Pia mula sa pintuan. Nakangiti sa ate niya. Lumingon si Camila, tumatawa. Anong ginagawa mo dyan, maliit na spy? Parang yung mga singer sa TV yung boses mo. Sabi ni Pia nang excited. Pwede mo rin ba akong turuan ng kantang yon? Lumuhod si Camila at niyakap si Pia ng mahigpit. Balang araw, ituturo ko rin sa'yo. Nang umaga ng party, nakatanggap si Camila ng message mula sa unknown sender. Huwag kang pumunta sa event mamaya kung ayaw mo mapahamak. Kumulo ang tiyan niya, sina Philina at Carla. Silang nasa likod nito, walang duda. Pero this time, hindi na nag-alangan si Camila. Hindi ngayong gabi. Isip niya, hindi nila ito maagaw sa akin. Pagsapit ng gabi, dumating si Camila sa malawak na bahay ni Miss Marisa sa loob ng exclusive village. Magandang event, kumikislap ang garden lights, tumutugtog ang malambing na musika, puno ng pagkain ang mga lamesa. Nakasuot si Camila ng simple pero eleganteng damit na pinag-ipunan ni Teresa sa loob ng ilang buwan. Kulay dark blue na, tumutugma sa tahimik niyang determinasyon habang naglalakad siya sa gitna ng mga tao. Napalingon ang maulo kasama sina Philina at Carla na nakatayo malapit sa pool. Halatang mapang-uyam ng ngiti ni Philina pero hindi siya pinansin ni Camila. Lumapit siya kay Miss Marisa na mainit siyang binati. Natutuwa akong nakapunta ka. Sabi ni Miss Marisa, may talent ka Camila. Huwag mong hayaang sabihin ng iba na hindi. Lumakas ang tibok ng puso ni Camila sa mababait na salita. Salamat po ma'am. Sa kabilang dulo ng garden, may ibinulong si Philina kay Carla. Maya-maya, lumapit si Carla sa host. Miss Marisa, sabi ni Carla ng matamis, bakit hindi natin pakinggan si Camila kumanta ngayong gabi? Narinig kong magandang boses niya. Napahinto si Camila. Ngumiti si Miss Marisa. Magandang ideya yan. Sineset up na naman nila ako. Narealize ni Camila, pero this time, kumalma siya at nagtiwala sa sarili. Tumango siya. Gusto ko po. Habang naghihiyawan ng mga tao at nagtitipon sa paligid ng stage, kinuha ni Camila ang mic. Nanood sina Philina at Carla mula sa gilid. Umaasang mapapahiya siya ulit.
Pero may ibang plano si Camila. Habang tumutugtog ang unang notes ng karaoke machine, magalang na itinaas ni Camila ang kamay niya. Walang music, sabi niya. Kakanta ako ng acapella. Nagbulungan ng mabisita, curious. Huminga ng malalim si Camila. Tapos, nagsimula siyang kumanta. Yung kanta mula sa tape recorder, yung kanta ng tatay niya. Natahimik ang garden habang ang boses niya, matatag at puno ng emosyon. Umalingaw sa hangin. Ang lyrics ay tungkol sa mga pangako, sa walang hanggang pag-ibig, at sa pag-asa sa kabila ng sakit. Sumabay ang mga tao sa bawat nota, nabibighani sa madamdamin niyang pagkanta. Tanlaki ang mga mata ni na Felina at Carla. Narealize nilang bumaliktad ang plano nila. Nang matapos ang kanta, pumalakpak ng malakas ang mga tao sa garden. Kumakabog ang puso ni Camila. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tagumpay. Sa unang pagkakataon, hindi lang siya nakakasurvive. Inaangkin niya ang moment. Habang umalingaw ang palakpakan sa garden, bumaba si Camila mula sa pansamantalang stage. Hinihingal pa rin, lumapit si Miss Marisa. Nagliliwanag ang paghanga. Grabe, ang galing! Sabi niya. Maigpit na hinawakan ng kamay ni Camila. Hindi ko alam na kaya mong kumanta ng ganyan. Namula ang pisngi ni Camila. Salamat po, ma'am. Napaka-espesyal po kasi ng kantang yun sa akin. Bago pa makasagot si Miss Marisa, lumapit si Felina at Carla. Peke ang ngiti. Ang ganda. Sabi ni Felina na nagngangalit ang ngipin. Medyo dramatic. Pero gumagana naman siguro. Sumingit si Carla, gaya ng dati. Oo, pwede na para sa taong laging nagtatago sa likod ng desk. Bahagyang nagdilim ang ekspresyon ni Miss Marisa habang nakatingin sa dalawa. Nakakatawa, wala akong natatanda na nag-volunteer kayong kumanta ngayong gabi. Nanigas si na Felina at Carla pero hindi nagsalita. Bumaling si Miss Marisa kay Camila. Gusto kitang makausap sa Lunes. Sa opisina ko, tutulungan mo akong mamuno sa creative direction para sa susunod naming project. Nanlaki ang mga mata ni Camila. Ako po? Oo, ikaw. Ngumisi si Miss Marisa. Deserve mo ito. Aga na sumimangot si na Felina at Carla. Nakita ni Camila ang tingin nila at hindi niya napigilan ang pakiramdam ng tahimik na kasiyahan. Maya-maya, habang kumukuha ng inumin si Camila sa bar, napansin niyang nakatambay si Beatrice malapit sa buffet table. Nakakrus ang braso, hindi mabasa ang mga mata ng manager. Mukhang nagiging star ka ngayong gabi, sabi ni Beatrice ng malamig habang lumalapit si Camila. Ginagawa ko lang po ang best ko. Sagot ni Camila ng maingat. Nanliit ang mga mata ni Beatrice. Mabilis ang balita. Gusto kang bigyan ni Miss Marisa ng promotion, oh. Kumabog ang puso ni Camila. Creative lead role lang po, ma'am. Ngumisi si Beatrice. Tingnan natin kung makakaya mo ang init. Ang promotions, nagdadala ng mga kaaway. Bago pa makasagot si Camila, umalingaw ang boses ni Miss Marisa mula sa stage. Pwede po bang makuha ang atensyon ng lahat? Tumahimik ang matao habang nagsasalita ang kliyente. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng masisipag na staff sa Vanguardia Media. Pero ngayong gabi, lalo akong nagpapasalamat sa isang tao na nagligtas ng isang critical campaign. Si Camila. Muling pumalakpak ng malakas ang mga tao habang sinanyasan ni Miss Marisa si Camila na sumama sa kanya. Humigpit ang panga ni Beatrice habang humahakbang si Camila. At sa kung sino man ang sumubok na sumabotahe sa trabaho niya. Dagdag ni Miss Marisa. Mas matalas na ang tono. Sana magsilbing paalaala ang gabing ito na ang tunay na talento ay laging lilitaw. Nagbulungan ng matao na mutla si Felina at Carla. Pagbalik ni Camila sa upuan niya, ay biglang dumating si Lolo Ernesto.
Mas formal ng suot kaysa sa nakasanayan niyang makita. Nakatayo siya sa likod ng garden, tahimik na nagmamasid. Lumapit si Camila sa kanya. Lolo Ernesto? Nandito po kayo? Ngumiti siya ng mainit. Hindi ko ito papalampasin. Pero, paano niyo po nakilala si Miss Marisa? Marami akong kilala dito, Iha. Sagot na Ernesto ng misteryoso. At binabantayan kita. Bago pa makapagtanong si Camila, kinapit ni Ernesto ang kamay niya. Maintindihan mo rin sa lalong madaling panahon. Maya-maya, habang natatapos ng gabi, pumunta si Camila sa coat room. Nangharangin siya ni Felina at Carla. Nag-enjoy ka sa 15 minutes of fame mo? Bulong ni Felina. Akala mo panalo ka na? Swerte ka lang. Dagdag ni Carla. Tumayo ng matuwid si Camila. Hindi to swerte. Sinubukan niyo akong ipahiya. Ulit. Nagdilim ang mata ni Felina. Mag-ingat ka, Camila. O ano? Hamon ni Camila. Papalitan niyo ulit ang mga files ko? Nagulat ang dalawang babae. Wala kang patunay. Sabi ni Felina. Siguro wala. Sagot ni Camila. Pero may mga nanonood na ngayon. Kasama si Miss Marisa. Umatras ang dalawang bully. Halatang nagulat habang bumalik si Camila sa garden na mas malakas ang pakiramdam kaysa dati. Bago matapos ang gabi, nahuli ni Lolo Ernesto si Camila na nag-iisa sa ilalim ng gazebo. Mas matapang ka kaysa sa alam mo. Sabi niya sa kanya. At malapit mo nang makita ang buong larawan. Anong ibig niyong sabihin, Lolo? Tanong ni Camila, nagtataka. Ngumiti ng misteryoso si Ernesto. Sabihin na lang natin, mas konektado tayo kaysa sa iniisip mo. At pagkatapos nun, tumalikod siya at nawala sa gitna ng mga tao. Iniwan si Camila na nagtataka kung gaano karami ang alam ng tahimik na matanda tungkol sa buhay niya. Dumating ang Lunes ng umaga at bumalik si Camila sa opisina na may tahimik na kumpiyansa na hindi niya naramdaman dati. Sa kabila ng matitig at bulungan sa paligid ng kwarto, nag-focus siya sa trabaho niya. Determinado siyang umangat sa drama. Nakita siya ni Adrian mula sa kabilang kwarto at binigyan siya ng palihim na thumbs up. Ngumiti siya pabalik. Nagpapasalamat dahil may isang kakampi siya sa opisina. Tapos, gaya ng ipinangako, tinawag siya ni Miss Marisa sa opisina niya. Sa loob ng malinis at maliwanag na conference room, sananyasan siya ni Miss Marisa, si Camila na umupo. Malaki ang naging impression mo sa party. Sabi ni Miss Marisa ng mainit. Seryoso ako sa sinabi ko. Gusto kitang mamuno sa susunod naming creative campaign. Malaking hakbang ito, pero alam kong kaya mo. Kumurap si Camila, nagulat. Ma'am, sigurado po kayo? Oo, nireview ko rin ang mga nauna mong submissions. May sumabotahe sa mga yon. Nakita ng assistant ko ang discrepancies sa logs ng project file mo. Kumabog ang puso ni Camila. So, alam niyo po? Tumango si Miss Marisa. Asikasuhin natin yon mamaya. Pero una, sa iyong opportunity neto kung gusto mo. Nanginginig ang daliri ni Camila. Tatanggapin ko po. Hindi nagtagal. Nagbatawag si Miss Marisa ng emergency department meeting. Nagtipon ng buong creative team sa main conference room. Kasama sina Beatrice, Felina, at Carla. Nakatayo si Miss Marisa sa dulo ng mesa. Katabi si Camila at isang hindi pamilyar na lalaki na nakasuot ng crepe suit. Ito si Mr. Ignacio. Anunsyo ni Miss Marisa. Party siya ng board at nandito siya para i-oversee ang ilang concerns. Humigpit ang panga ni Beatrice. Concerns? Bulong ni Felina at Carla pero nagsimulang mawala ang kayabangan nila.
Tumas ang tono ni Miss Marisa. Nakarating sa atin na may sumabotay sa trabaho ni Camila sa huling campaign natin. Nireview namin ng digital logs. Nagbulungan at nagulat ang mga tao sa kwarto. Nag-cross ang braso ni Beatrice. With all due respect, ma'am, hindi ba dapat natin pag-usapan ito ng pribado? Sa kabaliktaran, sabi ni Miss Marisa, manipis ang ngiti. Ang transparency ay nakakabuti sa lahat. Pinindot ni Mr. Ignacio ang remote. Ipinakita ang security log sa screen. Malinaw na ipinakita ang timestamps. Mga entries mula sa computer ni Filina at Carla sa eksaktong oras na binagong files ni Camila. Namutla si Beatrice. Naging maputla si Carla. Hindi yan posible. Tumayo si Filina bigla. May explanation. Meron. Putol ni Miss Marisa. Nilabag niyo ang mga patakaran ng kumpanya. At Beatrice, pinayagan mo yon. Naggangalit ang ngipin ni Beatrice. Na-realize niyang hindi nagpipigil si Miss Marisa. Hindi ko alam. Tama na. Sabi ng kalmado pero commanding na boses mula sa likod ng kwarto. Lumingon ang lahat at nakita si Lolo Ernesto na pumapasok. Nakasuot ng tailored suit. Nakasunod ang isa pang lalaki, si Roman, isa sa mga executives ng kumpanya. Nagbulungan ang mga tao sa kwarto. Napahinto si Camila. Lolo Ernesto? Ngumiti nang may alam si Miss Marisa. Everyone, allow me to introduce Don Ernesto, the owner of the Vanguardia Media. Natahimik ang kwarto. Halatang nanginig si Beatrice. Ano? Owner? Lumapit si Don Ernesto sa gitna ng kwarto. Lumambot ang tingin kay Camila. At ito, tuloy na Ernesto, ang apo ko. Sabay-sabay nagulat ang mga tao. Halos bumigay ang tuhod ni Camila. Lolo? Tumango si Ernesto. Oo, Iha. Ang tatay mo, ang anak ko, ay isang talentadong musician na mahal ang nanay mo. Pero ilang taon nang nakalipas, napilitan siyang umalis dahil sa pressure ng pamilya. Tumulang luha ni Camila. Kayo pong lolo ko? Oo. Kumpirma ni Ernesto. At binabantayan kita simula nang sumali ka sa kumpanya. Nakatayo si Filina at Carla na parang yelo, habang tuluyang nawalan ng kulay ang mukha ni Beatrice. Tumikim si Mr. Ignacio. Effective immediately, suspendido si Filina at Carla habang hinintay ang termination proceedings. Nagsimulang magsilita si Filina at Carla, pero nakapasok ang security sa kwarto. At ikaw, Beatrice, sabi na Ernesto ng mahinahon, tinatanggal ka na sa posisyon mo. Pero, sabi ni Beatrice, Sir, please, nagbulag-bulagan ka sa kalupitan, sabi na Ernesto ng matigas. Hindi papayagan ng kumpanyang ito ang ganyan. Dala ang kahiyan, inescortan palabas si Filina, Carla at Beatrice. Tapos ng pamamayagpag nila. Habang unti-unting lumalabas ang mga tao sa kwarto, humarap si Ernesto kay Camila. Paumanhin sa lahat ng taon na nagtataka ka kung sino ka, Iha. Pero kung papayagan mo ako, gusto kong itama ang lahat. Pinunasan ng Camila ang luha niya. Naitama niyo na po. Nagyakapan sila habang pumapalakpak ng mahina ang mga natitirang staff. Karamihan ay nagulat pero nakahinga ng maluwag sa mga nangyayari. Sa wakas, naramdaman ni Camila na nakita siya, hindi lang bilang empleyado, kundi bilang siya mismo. At sa unang pagkakataon, parang malawak ang kanyang kinabukasan. Nang gabing iyon, pagkatapos ng kaguluhan sa meeting, tahimik na nag-usap sina Camila
at Don Ernesto sa loob ng isang maliit na cafe malapit sa opisina. Ang mainit na ilaw ay sumasailalim sa tasa ng tiyaan ni Camila, pero nagugulan pa rin ang isip niya. Hindi pa rin ako makapaniwala, sabi ni Camila ng mahina. Sa lahat ng oras na to, nandyan ka lang. Mahinahong ngumiti si Don Ernesto. Hindi naging madali. Hindi ko alam kung paano kita lalapitan pagkatapos ng nangyari sa tatay mo. Tinitigan ni Camila ang lolo niya. Ano ba talagang nangyari, lolo? Bumuntong hininga sa Ernesto. Ang tatay mo, si Miguel. Mahal na mahal ang nanay mo. Pero siya rin ang nag-iisang anak ng isang napaka-controlling na babae. Ang yumaong asawa ko. Gusto niyang pakasalan niya ang iba para palaki na ugnayan ng negosyo. Nang tumanggi siya, nagbanta siyang sisirain ang lahat ng binuo namin, kasamang pagputol sa akin. At umalis si Papa papuntang Canada. Bulong ni Camila. Oo, sagot ni Ernesto. Pinili niyang protektahan ang nanay mo at ikaw mula sa toxic na mundong yun. Pero hindi nagtagal. Nawalan siya ng contact sa lahat. Kasama na ako. Isa yun sa pinakamalaking pagsisisi ko. Lumambot ang puso ni Camila. Bakit hindi ka lumaban ng mas matindi para sa kanya? Lumaban ako, sabi ni Ernesto ng mahina. Pero huli na ako nang malaman kong tungkol sa inyo ni Teresa. Nangako ako sa sarili ko na hahanapin ko ang tamang oras para makipag-ugnayan ulit. Nagniningning ang mga mata ni Camila at nanatili kang malapit sa pamamagitan ng kumpanya. Tumango si Ernesto. Kailangan kong siguraduhin na okay ka. Hindi ko kayang mawala ka rin. Inabot ni Camila ang kamay ng lolo niya. Hindi ako mawawala. Nang gabing iyon, umuwi si Camila at nadatnan si Teresa at Pia na naghihintay ng balisa sa mesa. Alam nilang may malaking nangyari dahil sa itsura niya. Mama, simula ni Camila, nanginginig ang boses. Si Don Ernesto ang lolo ko. Natigilan si Teresa. Nagulat si Pia. Alam kong pamilyar siya. Bulong ni Teresa, tumutulo ang luha. Hindi ko lang. Inakalang magpapakita pa siya ulit. Umupo si Camila sa tabi ng nanay niya. Gusto niyang maging parte ng buhay natin. Tumingin si Teresa sa baba. Tapos ay Camila. Gusto mo ba yun? Tumango si Camila. Sa tingin ko, kailangan nating dalawa ng closure. Bumuntong hininga si Teresa. Marami akong hinawakan na sakit dahil sa nangyari sa tatay mo, anak. Pero, kung handa siyang magbayad, sa tingin ko, dapat nating subukan. Niyakap siya ni Camila ng mahigpit. Salamat, Mama. At gusto ko siyang makilala ng maayos. Dagdag ni Teresa na tumatawa sa gitna ng luha niya. Wala nang pagtatago. Sa loob ng ilang araw, nagulat si Camila sa bagong atensyon sa trabaho. Ang ilang kasamahan na dati, hindi siya pinapansin, ay ngumingiti na ngayon at pinupuri ang trabaho niya. Pati ang mga dating nagbubulungan sa likod niya ay lumalapit na ngayon para humingi ng tunay na paumanhin. Si Adrian, gayunpaman, ay nanatiling pareho, cool at supportive. So, apo ng CEO. Tukso ni Adrian habang nagla-lunch sila. Ibig sabihin ba nun, masyado ka ng importante para sumabay sa amin sa mga commoners? Tumawa si Camila. Please, lagi akong magiging isa sa mga commoners. Ngumisi siya. Mabuti. Dahil walang titulo ang pagpapabago sa katotohanang ikaw pa rin si Camila. Pinatatag siya ng mga salita niya. Nang sumunod na Lunes, nagbigay si Don Ernesto ng opisyal na anunsyo. Mananatili si Camila sa departamento niya pero bilang project lead para patuloy siyang lumago ng hindi lumalampas sa mahakbang.
Mapagkumbabang nagsalita si Camila sa team niya. Nag-aaral pa rin ako at kailangan ko kayong lahat para magtagumpay ito. Sa unang pagkakataon, pati ang mga dating nagdaramdam sa kanya ay pumalakpak, tunay at mainit. Tahimik na nag-resign sina Felina at Carla, habang ang opisina ni Beatrice ay pag-aari na ngayon ng isang bagong manager na mas mabait. Alam ni Camila na hindi magiging perpekto ang lahat, pero nagbabago na sila. Nang gabing iyon, bumisita si Ernesto sa bahay nila. Mainit na sinalubong ni na Teresa at Pia. Puno ng tawanan ang maliit na bahay. Habang nagbabahagi sila ng kwento tungkol kay Miguel, Teresa at pati na rin ang pagkabata ni Camila. Nang malapit nang matapos ang gabi, inabot ni Ernesto kay Camila ang isang maliit na kahon. Sa loob ay magandang restored copy ng lumang tape recorder at isang sulat kamay na liham mula sa tatay niya. Lumabo ang mata ni Camila sa luha habang binabasa niyang mensahe. Kahit saan man ako dalhin ng buhay, lagi akong kakanta para sa'yo. Niyakap niyang recorder sa dibdib niya. Handa na ako, Papa. Bulong niya. Sumisikat pa lang ang araw nang tumayo si Camila sa labas ng bahay nila. Nilalanghap ang sariwang hangin ng umaga, ang sulat mula sa tatay niya, at ang restored na tape recorder ay parang huling nawawalang piraso ng puzzle na bumabagabag sa kanya sa loob ng maraming taon. Sa loob, nag-iimpake si Teresa ng lunch ni Pia habang sumisipsip ng kape si Don Ernesto. Komportabling nakaupo sa maliit nilang dining table. Napangiti si Camila sa nakita niya. Simple lang, pero parang kumpleto ng pamilya sa wakas. Habang sabay-sabay silang nag-aalmusal, binasag ni Ernesto ang katahimikan. Gusto kong gumawa ng scholarship fund para sa mga talentadong batang artista bilang pagpupugay sa tatay mo. Anunsyo niya. Alam ko yun ang gusto niya. Mahinang ngumiti si Teresa. Lagi niyang pinapangarap na tulungan ng iba sa pamamagitan ng musika niya. Nagliwanag ang mukha ni Camila. Gusto kong maging parte niyan, Lolo. Pagbalik sa opisina, nag-ayos si Camila sa bago niyang role. Nakipagtulungan siya ng malapit sa team niya. Nakakuha ng tiwala hindi lang dahil sa titulo niya, kundi dahil sa dedikasyon at kabaitan niya. Pati ang mga dating naiinggit sa kanya tulad ng ilang junior designers, lumalapit na ngayon sa kanya ng may respeto. Si Adrian, na nanatiling pinakamalapit niyang kaibigan, madalas siyang tuksuhin tuwing break. Anong pakiramdam na maging apo ng boss at boss natin? Hindi ako boss niyo. Sagot ni Camila. Tinulak siya ng mahina. Teammate niyo ako. Ngumisi siya. At ang pinakamagaling pa ring singer na kilala ko. Tumawa si Camila. Magdi-design na lang ako, salamat. Isang hapon, tinawag ulit ni Miss Marisa si Camila sa opisina niya. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo, sabi ni Marisa. Hindi lang ikaw ang umangat sa lahat, kundi binago mo rin ang paraan ng pakikitungo ng mga tao sa isa't isa dito. Lumakas ang tibok ng puso ni Camila. Gusto ko lang po ng kapayapaan. At deserve mo yun. Ngumisi si Miss Marisa. Halimbawa ka kung paano nagtutulungan ng kabaitan at talento. Nang gabing iyon, bumisita si Camila malapit sa burol kung saan sila madalas umupo ni Teresa nung bata pa siya. Dinala niya ang lumang tape recorder at pinatugtog ang kanta sa huling pagkakataon habang lumulubog ang araw sa abot tanaw. Habang lumulutang ang melody sa hangin, bumulong si Camila. Salamat, Papa. Dadalhin ko ang kantang ito sa akin habang buhay. Pumikit siya at ngumiti. Sa mga sumunod na araw, naging palaging presensya si Ernesto sa buhay nila. Hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang lolo na bumabay sa mga nawalang oras. Nakipaglapit siya kay Pia, nagbahagi ng kwento kay Teresa, at madalas niyang i-spoil si Camila ng mga pagbisita sa coffee shop at malalim na usapan. At kahit may kayamanan at kapangyarihan ng si Camila,
Pinili niyang manatiling mapakumbaba, nakatayo sa mga ugat niya at sa mga sakripisyo ng nanay niya. Habang naglalakad si Camila sa mga pasilyo ng opisina isang hapon, handa nang tapusin ang trabaho para sa weekend, huminto siya malapit sa elevator kung saan niya unang nakilala si Adrian. Nakangiti. Narealize niya kung gaano kalayo ang narating niya mula sa pagiging bully at pagdududa sa sarili hanggang sa pagtayo ng matatag bilang leader. Minamahal ng pamilya niya at nararespeto ng mga kasamahan niya. Hindi na lang siya anak ng janitress o yung tahimik na babae sa desk niya. Siya si Camila. Malakas, may talento, at sa wakas, buo. Habang bumubukas ang pinto ng elevator, nakatayo si Adrian sa loob. Handa ka nang umuwi? Ngumisi si Camila. Sobrang handa. At sabay silang humakbang pasulong sa susunod na kabanata ng buhay niya. Isa na puno ng pag-asa, musika, at pagmamahal ng pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.